Medyo mahina ang dating ninyo eh. Opo talaga pong ganito ang dating namin mula kanina eh. Ay, meron lang sana akong itatanong. Ilang tanong mo ba ang pwede sa inyo? Sige po, magtanong na po kayo. Hanggang ilan ho? Sige po, sige po. Ha? Sige po, basta umpisahan na ulit nyo. Umpisahan ko na? Opo. Yung paksa kanina, isang ayon din ako doon na gumitain. Kaya lang mayroon akong ibang tanong. Sige po. Yung aking tanong, kasi nung nanood ako ng inyong kung sa TV, ang sabi ninyo, kailangan ang gagawin mo, ang sasabihin mo, ang mo nakasulat. Opo. Tapos, sinabi pa ninyo na kailangan, ang samang sa Diyos, kailangan tawagin sa pangalan. Opo. Ngayon, yung basa ko dun sa inyong samahan, yung Iglesia ng Diyos, haligi at salika ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Opo. Ang tanong ko ay ganito, saan mababasa sa Biblia yung bansang Pilipinas Incorporated? Yan ang una kong tanong. Para lang ganito po yan. Yun ang unang tanong ko lang po yan. Ito sasagutin ko muna po. Sige. Yung pong Iglesia ng Diyos nung napunta sa Corinto, ang tawag, Iglesia ng Diyos nasa Corinto. Ayan, basahin po natin. Sabi po sa 1:1 po ng unang Korinto, sa 1:2 na po natin basahin, sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makapigbagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Yung palang Iglesia ng Diyos nung nasa Corinto, ang tawag Iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Pero kahit naman wala sa Corinto, kung kasama ka naman sa nagsisitawag sa Panginoon, sa bawat dako, Brother Willie, nakalagay? Kasama ng lahat ng nagsisitawag sa bawat dako. Ang Pilipinas po'y dako kasama yun. Yun. May nakasulat po ba na sa bawat dako? Ayan ang nakasulat sa... Wala ba kayo sa Meron screen? Wala ba kayo sa TV? Tingnan niyo po sa Meron TV po. niyo, nasa screen po. Nasa screen po sa TV. Wala po Pero ba yung kayo sa bansang TV? Pilipinas, wala sa Biblia yun. Alam nyo, Mister, baka ho kayo gusto lang yung makipag-diskusyon. Tawagin nyo yung pastor ninyo. Ay, meron pa. Baguhin ko na lang yung tanong. Baguhin ko na lang. Kayo ho ba gusto magtanong o tumanong kay Brother Eli? Kasi ho, Nagtatanong na ako. kasi ho, Kaya gusto ko ito muna, Mr. Danny Manago. Ang oras pong ito para sa magtatanong, hindi po para sa mga gustong tumanong. Ngayon, kung gusto niyo po ng debate o diskusyon, yung pastor niyo na tumawag dito, hindi na kayo. Para mas masaya ang usapan. Baguhin ko na lang ang tanong ko. Sige po, sige po. Yung sinasabi kasi ninyo doon sa isang kran, sa inyong pagtuntunan, na sabi yung binabatikos ninyo yung ikapo at saka yung sabi nyo may mga pledges pa, may mga yung mga nanghihingi sa palengke na may mga love offering, sabi mo ngayon. Ay ngayon, binabatikos ninyo yung love offering. Tapos sabi niyo hindi kayo nanghihingi doon sa hindi niyo kapatid. Ay yung binabatikos ng love offering, yung nagbinta kayo ng ticket na 20 mil ang isa, pinadala niyo doon sa hindi niyo kapatid. Samantalang ang sabi niyo doon sa, ang nakalagay doon sa sulat niyo, ay love offering ang nakalagay. Bakit? Nabasa niyo ba yung sulat, Mr. Bandani? Nabasa niyo ba yung sulat? Napanood ko yun sa TV. Napanood nyo sa mga tarantado yun, kaya hindi nyo naintindihan. Lalagay ko sa TV yung sulat, Wala akong love offering doon. Tingnan, we are privileged to cordially invite you to a dinner date and a very special love offering in song and entertainment scheduled on March 13, 2003 at the Grand Ballroom of the Westin Philippine Plaza Hotel, CCP Complex, Pasay City.
Yan, hindi po kami nanghihingi dyan ng pera sa hindi namin kapatid. Yan po ay isang concert na ang tawag, a very special love offering in song and entertainment. Hindi ho yung love offering dyan pera, kundi love offering in song and entertainment. Yan po nakalagay dyan. Kung naiintindihan nyo po yan. Naliban na lang kung naniwala kayo dun sa mga siraang ulo na bumabati ko sa amin, kaya ganyan na rin ang pananaw nyo na nanghihingi kami sa hindi namin kapatid. Yan po, dinner date yan, may ticket yan. Hindi mo pang hihingi ng pera yan. Pagka kumuha ka ng ticket, babayaran mo. Hindi kami nanghihingi sa'yo. Ganun po yan. Yung love offering dyan in song and entertainment. At saka yung sinasabi niyo, binabatikos ko ikapo. Hindi ko binabatikos ang ikapo. Itinatanong sa akin ng mga tao kung utos yung ikapo. Ang sagot ko, utos yan sa Israel. Sa atin hindi. Sa Bagong Tipan kasi, ang utos yung nasa 2 Korinto 9:7. Ito po sabi ron, pakinggan nyo, basahin natin, kapatid na Willie. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayan, yan po yung abulo yan sa panahong Kristiyano, hindi po ikapo, kundi magbibigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi po ikapo yan kasi puso mo magpapasya eh. Kung ikapo yan, hindi ka pwedeng magpasya. Diba? Pagkapasya ng puso, hindi ikapo. Kasi yung pong ikapo sa Israel po yun, bata sa Israel yun. Ganun po yan, Mandani. Yung humingi kayo ng nung sa mga kapatid ninyo, humingi kayo ng nung tira. Sabi malaki ang gastusin ninyo, pangailangan. Aba talaga po malaki, mahigit po Nasaan isa. ninyo yung mga kapatid ninyo, hindi ba yung ayon sa kalooban nila? Ganito po yun. Yun po sinasabi, pinakikita ng mga siraulo na humihingi kami sa kapatid. Yun po yun. Nagpapatayo po kami ng convention center noon. Isa pong building na malaki yon, mas malaki sa Araneta Coliseum. Ang hinihingi ko nga lang po ron, 20 million Ang nagastos ko po ron, mahigit 100 100 milyon. Lupa at saka tambak at saka yung pagtatayo. Ang hinihingi ko sa kapatiran, kung kulang kasi ako, ng 20 milyon. Kasi po ako nagsanla ng ari-arian at nagbenta ako ng lupa para maumpisahan ko yon. Ngayon, wala na akong pera, naubos na, hihingi ako sa kanila. Total, sa gawain din naman po ng samahan yun. Kaya hihingi ka sa kanila. Hindi naman po ako nanghihingi sa iglesia ni Manalo. Lalong hindi ako nanghingi sa inyo kahit 5. Malayo kung kayo sa amin, lipa kayo, kami dito sa Pampanga. Kaya wala akong pakialaman kahit sino doon sa hinihingi ko. Dahil yun, pagpapatayo ng isang building na mahigit sa 100 milyon ang halaga. Yun po yun. Kung nakikinig kayo ng mabuti, maiintindihan nyo yun. Maliban na lang, napaniwala kayo ng mga siraulo. Ganun po yun. Kasi ang sinabi niya ang sasabihin mo, ang gagawin mo, ang gagastusin mo, nakasulat. Nakasulat ba yung Mr. Manalo, Nakasulat po yun. Alin po, yung gagastusin? Yung pong gagastusin, yung Mandani? Yung 20 mil, yung 20 mil na yun, na kailangan niyo, nakasulat ba yun? Ay, opo, siyempre. Nakasulat po yun. Pakinggan nyo. Basahin niyo kasi yung Babasahin ko po, nasa gawa. Wag kayo lang magmadali at saka wag kayong galit dahil hindi ko naman kayo kilala. Wala naman akong ginawa. Malakas siguro ang dating ng boses ko dyan, yung inyong mahina. Alin po? Malakas siguro ang dating ng boses ko, ang inyong mahina ang dating dito. Hindi, Gigil kayo hindi eh. ko mahina ang boses ko. Naririnig nyo nga eh. Gigil lang kayo, Mandani. Nagigigil lang kayo eh. Pero babasahin ko sa inyo, nakasulat yun. Pakinggan nyo sa gawa ng mga apostol, ho? Ang sabi ay ganito, Brother Willie, yung ang kanilang pag-aari. Opo, Brother Tapos, Eddie. Ito po ang sinasabi dito po sa gawa, 2:44. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. ayun, ang pag-aari ho ng mga sumasampalataya sa kalahatan. Kaya pagka tayo gagastos, dapat lahat gagastos. Pag-aari sa kalahatan di ba? Opo. Kaya ang gagamit sila rin
dapat silang tumulong. Ayun po, kaya po ako nagpapatulong sa kanila dahil yung pag-aari na yun para sa lahat, hindi naman sa akin. Kung akin lang yun, hindi baling ako na lang ang gumastos.